Hello mga loves! Another day, another ganap na naman tayo for today's araw nga ng Biyernes ngayon at hindi pumasok si Daddy dahil nga sasamahan niya ako magpa-check up sa OB. Alas 2 na nga ng hapon kami nakapunta sa OB dahil nga umaambon kaninang umaga at masarap pa rin ang tulog ng mag-ama ko. Dapat nga matagal na ako nagpa-check up dahil nga 19 weeks na din ang tiyan ko. Hindi kasi ako makapagpa-check up dahil nga walang magbabantay sa anak ko at hindi rin pwedeng umabsent si Daddy dahil nga kailangan siya doon. At ngayon lang din siya nagkaroon ng free time dahil nakapagpaalam siya na mag-leave for one day. At isa rin sa dahilan kung bakit hindi agad ako nakapagpa-check up ay dahil kukulangin kami sa budget at alam kong gagastos kami ng malaki doon. Namomroblema nga din ako dahil hindi pa updated ang PhilHealth ko at nagamit ko yon nung ipinanganak ko si Baby Akisha noong 2021. Mabuti na nga lang at sinabihan ako na kahit 3 months lang daw ang bayaran ko magagamit ko na yung PhilHealth ko pag nanganak ako. Malaking katipiran na rin yon para sa amin dahil kapag walang PhilHealth mas malaki ang gagastusin namin. Stress talaga ang mga gastusin lalo na't alam mong malapit nang maubos ang budget nyo at hindi mo alam kung saan kukuha ng isusunod na budget. Pero okay lang naman, at least nasusurvive pa naman namin sa awa ng Diyos. Napakahirap pag isa lang talaga ang nag-work sa pamilya mo dahil feeling mo talaga pabigat ka lang. Minsan nakakahiya na rin kay Daddy kasi kahit konti wala na rin natitira sa kanya kahit pambili man lang ng mga kailangan niya sa motor. Ayaw talaga kasi ni Daddy na magtrabaho ako dahil nga gusto niya ako ang nag-aalaga sa anak namin at ayaw niya itong iasa sa iba. Para sa akin kasi mas okay na parehas kaming may work, at least matutulungan ko siya sa mga pangangailangan namin lalo na sa mga pinansyal. Mahirap din para sa amin dahil nangungupahan lang kami at wala kaming sariling bahay. Isa talaga sa pinakapangarap ko ang magkaroon ng sariling bahay kahit na maliit lang, at least masasabi mo na sa akin talaga. Napapaisip nga ako kapag nililinisan ko at pinapaganda ko tong apartment namin. Iniisip ko na lang na sana sa amin na lang to. Kaya lang hanggang pangarap lang muna siguro to. Pero i-manifest din natin yan. Para at least may inspiration din ako habang gumagawa ako ng mga vlogs. Kaya hangang-hanga talaga ako sa mga mag-partner na kahit bata pa lang ay nakakapunda na sila ng sarili nilang bahay at mga ari-arian. Mapapaisip ka na lang talaga kung kailan ba giginhawa ang buhay nyo at hanggang kailan ka maghihirap ng ganito. Pero alam ko na pagsubok lang to ni Lord at balang araw aangat din tayo. Mas lalong mahirap din sa mga ulilang lubos na kagaya ko na walang natatakbuhan na magulang pag meron kang problema. Tanging kayo lang ng asawa mo ang makakatulong sa sarili nyo. Kaya napakaswerte nyong mga kompleto pa ang mga magulang. Gusto ko lang naman talaga maging maayos ang buhay ng pamilya ko, lalong-lalo na ang mga anak ko. Dahil hindi habang buhay, nasa tabi nila ako. Gusto ko lang din naman makakain ng 5 beses o higit pa sa isang araw. Pero syempre, inako kailangan ko maging matatag at maging malakas. Pero kung susuko ako, paano na mga anak ko? Mabuti na nga lang at kahit mahirap ang buhay namin, hindi kami pinapabayaan ni Daddy. Gumagawa talaga siya ng paraan para maibigay ang pangangailangan namin at para hindi rin kami magutom. And by the way mga loves, napahaba na nga ang drama natin. Nagpunta nga kami sa bayan nung hapon na kasing nakatulog din kami pagkarating namin galing sa OB. Bumili nga lang kami ng talong at itlog dahil magtotorta nga ako. Inihaw ko na nga din ito kasi mas gusto kong inihaw kaysa sa lalagain. Isinabay ko na nga rin ang pagsaing dahil nga hindi pa ako nagsaing pag alis namin papunta sa bayan. Sandali lang naman din kami sa bayan dahil yun lang din ang binili namin. Pagkatapos kong ihawin ang talong ay pinalamig ko muna ito bago ko binalatan. At pagkatapos nun ay nag-prepare na din ako ng mga gagamitin ko sa pagluto. Nilagyan ko lang ito ng birding mix kasi yun ang request ni Daddy. Hindi ko na rin nilagyan ng pangpalasa dahil may lasa na rin naman ang birding mix. Sinawsaw ko na lang muna ang talong sa itlog bago ko ito nilagyan ng breading mix. At pagkatapos ko nga gawin yon sa lahat ng talong ay perinito ko na nga ito. Pinagsabay ko ng lutuin ang 2 talong para mabilis naman itong maluto. Mabuti na lang nagkasya ang 2 talong dahil malaki naman ang kawali namin. 5 piraso lang din naman ang niluto ko dahil alam ko naman nakasya lang sa amin yun na 3. At alam ko naman na hindi rin kakain ng anak ko niyan. Tinapos ko na lang din ang pagluto ko at hinantay muna namin ang pinsan ko bago kumain. Dahil nga nasa biyahe pa rin siya ng mga oras na yan at naabutan siya ng traffic. Kaya habang inaantay namin na makauwi ang pinsan ko ay naligo muna si Daddy. Nagpahinga na lang din muna ako at maya-maya ay dumating na rin yung pinsan ko.
At yan po muna for today's video. Thank you for watching everyone. Ingat and God bless.